Anyway, mga kababayan, sabi nga po ang isang kongresista na nagngangalan pong Congressman Akop, mga bossing, Sara, hindi mo pera yan. O eto po. Honorable Rolando Valeriano noong ikatatlo ng September 2024. May ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Huwag sasama ang loob ng mga DDS, ha? Huwag sasama ang loob ninyo mga DDS. Ipapakita ko lang sa inyo. Kasi pinagtatanggol nyo, di ba, si si Marcoleta. Sandali lang. Eto, ipapakita ko sa inyo to. Hanapin natin kung nasaan o kung pang ilan si Marcoleta. Masakit sa puso at dibdib ng mga DDS to. Bakit to, mga boss? Gusto nila manalo si Marcoleta eh. Simula ho, mga kababayan, nung si Marcoleta humarap doon sa Kongreso at sinabing, hindi nyo na ba ginagalang yung tradisyonal na gawain dito sa Kongreso? No? Yun daw pong hindi na dapat tanungin ang Vice Presidente pagdating sa pondo. Simula po noon, mga bossing, madami pong nadismaya. Madami po ang nagsabing, hinayupak to. Hanga pa naman ako dito. Tapos ganito pala ang sasabihin. Bakit po, mga kababayan, hindi na po agree ang mamamayang Pilipino, mga bossing, doon sa sinasabi ni Marcoleta para lang po mailigtas si Inday Sara Duterte at maibigay yung 2 bilyon mahigit na budget, no? Hindi na po panig o okay sa mamamayang Pilipino yung walang tanungan na sa dami po ng nawawalang pondo ng bansang Pilipinas, mga kababayan, talagang dapat po iniisa-isa na po natin yung mga leader natin, no? Take note, nandoon si Bersamin, no, para ipaliwanag yung budget ng Pangulo. Si BP Sara lang talaga ang matigas na ayaw sumagot o ayaw ng mga katanungan. Basta daw, eto, binigay ko na sa inyo yung mga papeles, no? Kayo bahala kung gusto nyong i-approve o hindi. Magkano lang ang in-approve? 700 plus million. Oh. Tapos bigla silang nagngangaw-ngaw. Kung ipinaliwanag ng Vice Presidente yung pondo na yun, malamang sa alamang, baka ibinigay kung dapat ibinigay. Di ho ba, mga kababayan? Eto, si Marcoleta. Dahil nga po nadismaya ang sambayan ng Pilipino kay Marcoleta, ayan yung superhero ninyo. Rodante Dizon Marcoleta. Kanina nakita ko si Robin Padilla naka-live. Tulala si Marcoleta, nakaganon. Hindi na alam kung ano gagawin, kung ano uunahin. Siguro iniisip ng tao, makabuluhan pa ba itong gagawin ko? Magpipicture taking pa ako? Top Ayan, Marcoleta, Rodante. Hindi man lang pumasok sa top 20 si Marcoleta. Pang-ilan? Rodante Dizon Marcoleta. Top 22, 23. Ano ba yan? Yan. Yung sinasabi na okay para sa mamamayang Pilipino, si Marcoleta. Ayaw ng mamamayang Pilipino yung style ni Marcoleta. No? Gusto niyang isagip ang Vice Presidente para maiwas po sa kahihiyan dahil ang ating Vice Presidente ayaw sumagot doon sa mga katanungan po sa Kongreso. Bakit ho? Malalaman 100 million pala yung mapupunta doon sa advisor niya. No? Doon sa hinihinging pondo. Malalaman, doble-doble kara lang pala yung mga ibang proyekto niya sa DSWD. Di ba? Sabi ni Jacob Roa, Ramos, ikaw na lang ang magkaso kay Sara. Matalino ka naman. Uy, salamat. Tingnan mo si Jacob, natalinuhan sa akin, no? DDS yan, pero natalinuhan sa akin. Di ba, mga kababayan? Sino pa nandito? Si Marcoleta. Nasaan pa yan? Si Franz Castro nasa ilalim din. Okay lang yan. Si Kibuloy. Uy! Yung SMA9 ninyo, si Kibuloy nandito. Aba, okay ayan, si Mark Louis Santos Gamboa. Akalain mo, nasa ilalim lang ni Kibuloy. Tapos sasabihin ninyo,
Malakas si Kibuloy. Oh, Marcoleta at Kibuloy. Nasaan? Ni hindi makapasok sa top 20. 'Di ba? Oh, aminin mo, Jacob Roa, natalinuhan ka sa akin. Sabi mo, ako na lang magkaso, di ba? Oh, mga bossing, tuloy natin to. Sabi po ni Congressman Acop, mga kababayan, Sara, hindi mo pera yan. before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Aha. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin Sabi dito, sabi ni Treb, 11:28, lalabas si Marcoleta, pustahan pa tayo. Saan lalabas? Sa kubeta. Yang umaasa pa kayo, 22, 23, yung mga simpleng pagpapatawag ng dating Pangulo na lumabas kayo sa bahay ninyo, sumama kayo sa EDSA. Ni wala kayong mga bayag na lumabas sa EDSA. Oh. Tapos ine-expect nyo, lalabas si Marcoleta. Wala nga kayong mga yagballs para sundin yung panawagan ng inyong idolo na si dating Pangulong Duterte. Nangalngal na. Oh, puro na isog ka ba ang dating Pangulong Duterte. Kayo, ano ginawa ninyo? Wala. Hindi nyo siya pinapakinggan. Oh, paano mapapabagsak ang gobyerno? Paano mapapababa si PBBM? Sa halip, ang ginawa nyo pa, nandito kayo sa live ko. Oh, di ba? Nakasuporta kayo sa live ko. Oh, di ba? Oh. Sabi sa inyo saan daw galing yung survey? Oh, ayan. Nasaan ba yun dito? Hindi, sa kapitbahay nyo na lang galing tong survey. Oh. ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Ulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Ayan. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang Correct. Oh, hihingi-hingi ng budget, ayaw idepensa. Pagka hindi na ibigay yung hinihingi, sasabihin, madami pong matatanggalan ng trabaho sa amin. paggastos Hindi sana idinepensa ng ating Vice Presidente yung budget, mga kababayan. ng mga nakaraang pinagkatiwalaang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo, Ayan. ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022-2023 Yan, narinig nyo hindi pera ng pangalawang Pangulo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pangarap at yung pangako hindi maintindihan ng mga DDS. Hindi, ano ibig sabihin nun? Sara, hindi mo pera yan. Malinaw, di ba? 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Correct. Ito, kay Sir Amado. Sabi ni Sir Amado, no to impeachment, yes to plunder. Sir Amado, ngayong taon baka hindi matuloy talaga yung impeachment. Baka po pagkatapos nung 2025 midterm election, yun po, pag medyo nabawasan na yung mga allies ng Duterte doon sa Senado, ay naku, sapul yan dyan. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Tapos ano po sasabihin ng mga DDS dito? Pinupolitika lang yan. Bakit tinatanong sa Kongreso? Kagaya po ni Marcoleta. Kaya po bumagsak at bumulusok lalo yung kandidatura ni Marcoleta. Sabihin ba naman na, bakit kailangan tanungin ang Vice Presidente? No? Pag humihingi ng budget, hindi ba pwedeng
lagdaan na agad. Hindi na pwede ngayon yun sa panahon. Sa sobrang lubog na ng Pilipinas at sa sobrang daming nai-issue sa Vice Presidente, sorry, mga kababayan, hindi na ubra yung sinasabi ni Marcoleta. Sabi ni Trev, 1128, kaya madaming mapapalitan sa Congress. Malabo yun. Ang daming gusto po, ang dami pong may gusto. No? Sa Quadcom, mga kababayan. Imaginein mo ha, imaginein nyo mga bossing, yung mga kakamping humahanga po sa Quadcom. Ilan po ang kakamping? Mahigit 15 million po yun, mga kababayan. No? Yung mga government supporter, yung mga supporter po ni Pangulong Bongbong Marcos, humahanga sa Quadcom. Kung sino man yung mga kongresista nila na alam na nandito sa Quadcom o nandoon sa na nag-iimbestiga sa mga lahat ng ito, malamang po sa alamang iboboto yan. Ano? Yung mga DDS, sino kakampi? Naghahanap ng kakampi. Ipinipilit na yung sinabi ng mga Iglesia ni Cristo kampi daw kay Sara. Walang sinabing ganoon, no? Kaya napagkakamalang kayong BO-BO Yung simpleng ipinangako at pangarap, hindi nyo maintindihan. Yung simpleng pagkakasabi nung host na sumusuporta po kami kay Bongbong Marcos na wag magpa-impeach. Ang pagkakaintindi nyo, nakasuporta kay Sara para pabagsakin ang Pangulo. Kaya nasasabihan kayong BO-BO ang ihina ng mga pag-intindi ninyo Di ba? Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng... Gusto mo, sagutin ko talaga yan? Sabi mo, lubog na ang Pilipinas. Tanong ko din sa'yo, sino ba ang dapat managot na naging nalubog ang Pilipinas? Gusto mo, sagutin ko, sabihin ko si Duterte. Masasaktan ka. No? Alam mo ba kung magkano ang iniwang utang ng dating Pangulong Duterte? At ito, ang Pangulo natin ngayon, ang administrasyon ngayon, mga bossing, kada utang po nagbabayad yearly. Gusto mong malaman na si dating Pangulong Duterte tinungangaan yung West Philippine Sea, no? Na muntik na maagaw sa atin ng mga Chino. Nakita nyo kung ano-anong mga infrastruktura ang naitayo doon sa panahon ng dating Pangulong Duterte. May ginawa ba? Wala. Di ba? Hindi si BP. Si BP parehas lang ng ating presidente. Mga kauupo lang. Pero yung 6 na taon na nakaupo doon, nakatunganga, puro laban kontra droga ang inatupag. Ano ba nangyari sa laban kontra droga? Tapos ba? Ubus ba? Tao ang naubos. Di ba? Sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911. Kasama yun sa confidential fund. yung mga food truck, kasama yun sa mga confidential funds. Medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA ukol sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds na may... Huwag kayong mag-alala, hindi gugulong ang impeachment ngayong taon. Pero mo ilang araw na lang 22 araw na lang. Hindi ngayong taon. Hihintayin, no? Na maubos yung mga alay ni Duterteng mga senador. Bakit? Dapat naman maubos talaga yan Isipin mo, sa kanila na nanggaling, yung boto nila nakabase doon sa kampi-kampihan, hindi nakabase doon sa mga nakalatag na ebidensya at doon sa nakalatag na mga iniimbestigahan.
dapat ma-impeach yang matanggal yang mga yan. Which is, ito na nga po mga nangyayari, Si Marcoleta 22, 23. Yung si Kibuloy na nakakulong, nasabi hindi susuko 28, 38. Ano ba naman 'yan? Kaya laglag po yung mga DDS. Yung sila Bato de la Rosa pang ilan? Pang 14.